Maraming Christian, hindi po nag-i-struggle sa kakulangan ng vision. Naniniwala ko maraming Christians ang nag-i-struggle dahil kulang sa surrender. Lalo na po yung kultura natin na tinuruan po tayo na follow your dreams. Narinig nyo na po ba yan? Follow your dreams. Nakikita nyo yan sa mga ref, nakikita nyo yan sa mga jeep, nakikita nyo yan sa mga social media posts, naririnig nyo yan sa mga TED Talks, nakikita natin yan sa mga pop culture, sa mga branding and advertisement. Pero yung salitang follow your dreams, hindi ho biblical yan. Hindi po itinuro ng Biblia na sundan natin ang ating mga pangarap. Yan po ay cultural mantra. Nakasanayan na po natin. However, hindi natin maitatanggi na marami ho talagang tao, mas pinupurso nila yung pangarap nila kesa yung layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. No wonder, marami pong mga tao today successful pero parang hindi nakakapagpahinga. Napansin niyo ho ba na maraming tao, they have the money, marami silang pera pero nawawalan ng meaning ang kanilang buhay. Oo, marami silang ginagawa, productive sila, but at the end of the day, their heart feels empty. Maraming mga Christians din in our generations today, parang paabante ng paabante yung career, pero paatras ng paatras yung calling. Something is wrong. Ang puso natin nangangarap, pero kailangan nating maunawaan at mapaalalahanan na ang buhay natin may purpose. Kung ang toothbrush nga may purpose, ikaw pa kaya? Kung ang ilaw nga may purpose, ikaw pa kaya? Ang toothbrush, ang purpose niya, ipanglinis ng ngipin. At least siya, alam niya ang purpose niya. Ikaw, ako, tayo kaya. Ano ba ang purpose natin? Ang purpose lang ba talaga natin magtrabaho ng magtrabaho araw-araw, kumain, matulog, tapos na? O may mas malalim na meaning ang buhay? Ang purpose ba natin, uminhale ng oxygen at mag-exhale ng carbon dioxide? At pagkatapos nun, tapos na, mamamatay tayo, mawawala tayo dito sa mundo, at pagkatapos nun, tapos na ang ating buhay? Nagkakaroon po ng problema kapag yung purpose natin at yung plano natin ay nagko-compete with each other. Pag yung plano mo sa buhay at yung purpose ng Panginoon nagkaroon ng pagbabangga, ibig sabihin, hindi alam kung sino ang dapat mauna, marami ang nagre-resulta sa burnout. Bakit na-burnout? Bakit ko sinabi na posibleng ma-burnout ang isang tao na hindi niya alam kung ano ang kanyang ipaprioritize? Because it's possible for us to dream outside God's design. Okay, let me repeat. It's possible for a Christian to dream outside God's design. But you can never fulfill your purpose outside of God. Okay? So pwede kang mangarap na labas sa disenyo ng Panginoon, pero hindi mo magagawa ang purpose ng Diyos kung tatanggalin mo siya sa iyong buhay. Bakit to? Ang pangarap nagbabago. Naalala ko, many years ago, na-share ko yan, nasa YouTube pa yata eh. Isa sa mga pangarap kong sasakyan, BMW. Pero nung nalaman ko yung presyo, e-bike lang, okay na pala ako. Kasi di ba, napansin nyo, ang pangarap nagbabago siya eh. Ang pangarap seasonal siya. Ang pangarap negotiable siya. At karaniwan ng mga pangarap natin ay powered by our desire. Anong ibig sabihin? Kumbaga, kaya ka nangangarap, nagdi-desire ka. Halimbawa, nagdi-desire kang yumaman. Nagdi-desire kang sumikat. Hindi masama ha? Nagdi-desire kang maging komportable. Nagdi-desire ka na yung mga anak mo makatapos ng pag-aaral. Nagdi-desire ka magkaroon ka ng influence at hindi lang ikaw ang nai-influence. Ganun ang pangarap eh. Usually, powered siya and motivated siya. Ito ang gusto ko. Pero ang purpose iba. Kung ang pangarap driven siya, ito ang gusto ko, ang purpose ina-assign. Ang purpose by design. Ibig sabihin ng ina-assign, hindi ikaw ang pumipili ng purpose mo. Sa pangarap, ikaw eh. Pero sa purpose, hindi ikaw pipili niyan. Ang pumipili ng purpose mo, yung lumikha sa'yo. So, posibleng ang pangarap mo yumaman, pero ang purpose mo maglingkod. Okay? Posibleng ang pangarap mo maging sikat, pero ang purpose mo maging steward, sumunod, to build other people. O dalhin ang ibang tao pabalik sa ating Panginoon. Kumbaga, sa pangarap, laging sinasagot yung tanong na, ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Pangarap yan eh. Pero kapag purpose, bakit ba ako nilikha ng Diyos in the first place? Ano ba ang reason kung bakit ito nangyayari? A few months ago, I discussed a message about, I think that is our anniversary Sunday, I discussed about the value and the importance of a potter and a clay. You still remember that? Na si Lord, siya ang humuhulma sa atin at tayo naman ang kanyang clay. Balikan nga natin yung verse sa Isaiah chapter 64 verse 8. Ang sabi ng Biblia, yet you, Lord, our Father, everybody read this with me, we are the clay. Sino yung we? Tayo. Tayo daw po ay putik. Tayo daw po ay clay. Pero sino ang potter? Si Lord. Siya ang ibig sabihin ng potter, siya yung naghuhulma doon sa clay. At dahil siya ang naghuhulma, ano sabi ng last part? We are all the work of your hand. Ibig sabihin, ganito lang kasimple, no? Tayong lahat, sumusunod lang
kung ano ang gusto nung pattern na naguhulma sa atin. Komprende? Sino ba ang pattern? Si Lord. Sino ba ang clay? Tayo. So kapag ba inassign ka ng Diyos, ako ang pattern, ikaw ang clay, control ba yon? Hindi. Manipulation ba yon? Hindi. Binabalik ka lang sa disenyo mo. You are created to follow God's design. Halimbawa, yung clay ba magiging bowl o magiging cup? Yan. Sino magdi-design? Yung pattern. Ibig sabihin, walang kaalam-alam ang clay, basta siya sunod lang siya ng sunod. Pag iniikot siyang gano'n, sunod lang siya ng sunod. So kapag sinabi ng pattern na, magiging bowl ka, ikaw magiging jar ka, ikaw magiging cup ka, wala siyang magagawa. Now, pwedeng mangarap yung clay. At sabihin niya, gusto kong maging espada. Yan. Halimbawa, yung clay sabi niya, habang inuulma siya, Sir, pwede ba akong maging espada? Pwede kang mangarap, pero nakadetermine pa rin yung future mo doon sa pattern mo. So, ibig sabihin, walang problema mangarap. Pwedeng mangarap ang clay na pwede siyang maging sword. Pero ang tanong, yung clay ba nakadesign para maging espada? No, hindi siya nakadesign para maging espada. Ang espada kayang mag-cut. Ang clay, hindi niya kaya yon. So kahit anong effort ng clay, hindi niya magagawa yung bagay na hindi niya design. Sino sa inyo nangangarap makalipad? Sarap nun, di ba? Kung magkakaroon ka ng superpowers, isa sa mga superpower ko, Pastor, gusto kong makalipad ako. Pero ang tanong, pangarap mo makalipad, gusto mong makalipad, pero nakadesign ka ba para lumipad? Hindi. So kapag tinangka mong lumipad, hirap ka. Imposible pa nga eh. Tama, andyan pa ba kayo? Tama. Pero yung hirap ka, madali sa ibon. Kasi yung ibon, design talaga siya para lumipad. Meron na ba kayong nakitang ibon na nag-enroll sa flight school? Halimbawa, gusto kong matutong lumipad. Okay? Paglipad 101. Ayan. May ganyan ba? May lesson ba ang ibon para sa... Wala. Kumbaga, nung ipinanganak siya, kahit hindi niya pa na-try lumipad, once na pinakawalan siya dahil built-in sa kanya yon. Effortless ang paglipad. Halimbawa, ang isda, design siya para sa tubig. Wala kang makikitang isda na nag-e-enroll sa swimming school. Walang isda na nag-swimming lesson. Lahat ng isda, naturally, based on design, bigla na lang silang lumalangoy. So, ibig sabihin, kung ang ibon lumilipad, ang isda lumalangoy, hindi mo pwedeng pagbaliktarin. Bakit? Ang isda, unless flying fish, pwedeng makalipad, pero for a while nga lang eh. Pero yung ibon, hindi mo siya pwedeng palanguyin at hindi siya makaka-create ng hininga doon. Pero pagkapaliparan ng usapan at ibong ka, kayang-kaya ko yan. Pero kung palanguyan ng usapan at isda ka, walang problema. Bakit? You don't try to become what you already are. Hindi mo ini-effort na matutong lumangoy kung dinisenyo ka talaga ng Panginoon sa tubig. Naunawaan niyo sinasabi. Bakit? Depende sa design ng Diyos. That is why, kapag may design, ibig sabihin may designer. Napakalalim nun. Tama? Lahat ng design, ang may pakana niyan, yung designer. So kung tayo ay may design, ang tanong, sino ang designer ng buhay natin? Sino ang nag-design na para ka dito, si Pastor Stephen ay para dito, kasi yes, pwede mong turuan ang ibon para lumipad. Pero sa totoo lang, kahit hindi mo siya turuan, bigyan mo lang siya ng space, lilipad siya. Ang isda, hindi mo kailangan turuan lumangoy. Ilagay mo lang siya sa tubig, matututo siya lumangoy. Bakit? Yun ang kanyang desire. Hindi siya kailangan mag-effort. And I realize one thing. Kaya maraming tao ngayon ang pagod, anxious, pressured, hindi dahil mahirap ang buhay. Kaya tayo pagod, kaya tayo pressured, kaya tayo anxious, kasi kumikilos tayo na labas sa design ng Diyos. At pag kumilos ka na labas sa design ng ating Panginoon, kahit mag-effort ka, kung hindi mo yung design, hindi mababago ang function mo. Kahit na mag-aral ang ibon lumangoy, kung hindi yun ang design niya, hindi siya makakahinga sa ilalim ng tubig. Kahit na ang isda, mag-aral pa siya ng 4 na taong kurso, kung paano siya lilipad, kung hindi niya design yun, hindi niya magagawa. At kahit anong pilit mo anak, kahit anong pilit mo kapatid, kung hindi ka dinesign ng Panginoon kumanta, Pastor, gusto kong kumanta. O sige nak, gusto mong kumanta, pero tanongin mo, gusto ba namin? Yun muna ang tanong sa... Sabi mo sa katabi mo, wag mo na pilit. Sabi mo, para di nyo sinabi Amen? Kasi, halimbawa, kung talagang hindi ka kumanta, pag nag-effort kang mag-aral, may improve ba performance mo? Yes, may improve ang performance mo, pero hindi mo marere-write ang design ng Panginoon sa'yo. Even though you try harder, you work harder, you train longer, you push deeper,
You can never do what God has not designed for your life. Kaya kung maraming mga tao ngayon ang pagod, pressured, and anxious, not because life is hard, but because you are operating beyond God's design, posible kaya mga kapatid na maraming tao these days na pagod na pagod. May mga kalala ba kayong ganyan na pagod? And usually, pag may mga kilala tayong napapagod, ano ang usual temptation na, I need to motivate this person. I need to challenge these people. Pero what if hindi talaga motivation ang kailangan niya? Kundi ang kailangan niya, alignment. Nawala siya sa design, kailangan mo siyang ibalik dun sa alignment. Ibalik siya. Saan ba talaga siya tinawag ng Panginoon? Kasi pag pinipilit mo, mapapagod ka talaga eh. Amen ba mga kapatid? For example, sino sa inyo nag-exercise? Exercise, ganito tayo. Exercise, di familiar eh, no? Pastor naman kasi December, ngayon talaga natin pag-uusapan yung exercise. Di ba pag nag-exercise kami, treadmill na tinatawag, no? Sa treadmill, tumatakbo ka dyan. Kahit gaano kabilis ang takbo mo, after 1 hour, nandun ka pa rin. Kahit pagpawisan ka, nandun ka pa rin. Bakit? Sweat doesn't guarantee progress. Sweat doesn't give you direction. Hindi porkit pinagpawisan ka dahil sa effort mo, mabibigyan ka niya ng direksyon. Hindi porkit pinagpawisan ka dahil sa effort mo, ay aabante ka na. Bakit? Hindi siya designed for that. Amen? Katulad natin, kahit anong training natin, kahit anong effort natin, nagwo-work lang ang training, nagwo-work lang ang effort kapag siya ay under sa design. Kilala niyo si Moses? Si Moses, ang calling ng Panginoon sa kanya, he's going to be a deliverer, a leader. Everybody say leader. Si Moses, magiging leader siya ng nation of Israel, but Moses ran away from leadership. He tried to run away. Now question, yung effort niya bang tumakbo doon sa pagtawag ng Diyos, nabago ba yung pagtawag ng Diyos? Hindi. Kahit anong takbo mo, kung nakadesenyo ka para doon, hindi mo matatakbuhan. Kahit na natatakot ka, mawawalan ako ng kaibigan, natatakot ka, mawawalan ako ng negosyo, natatakot ka, mawawalan ako ng trabaho, kung yon ang design mo. Yung nakatayo sa harap nyo, takot din ako mawalan before. Takot ako mawalan ng trabaho, takot ako na hindi magkaroon ng magandang future. Pero kapag ka yun ang design ng Lord, hindi mo siya matatakbuhan. Si Jonah, for example. Binigyan si Jonah bilang propeta ng isang assignment para siya ang magbigay ng balita sa Nineveh. Anong ginawa ni Jonah? The runaway prophet. Come on now. Anong ginawa ni Jonah? Tumakas sa Panginoon. Question, nung tumakas ba siya, nabago assignment niya? Hindi! Kahit na tumakas ka, hindi magbabago assignment mo. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw tapi ka. Amen? Kahit anong takas mo, kahit anong iwas mo, pag yun ang assignment mo, mapapagod ka lang, magbabayad ka lang, tatagal ka lang, pero hindi mo matatakasan ang pagtawag ng ating Panginoon. Kahit ikaw si Usain Bolt at ikaw ang may pinakamabilis sa pagtakbo, hindi mo mauunahan ng Diyos. Si Peter, he catch the fish all night, effort, but he caught nothing. Why? Without the presence of God, walang bunga lahat ng ating ginagawa. Even if your effort can make you successful, only God's purpose will give you fulfillment. Samson. Si Samson, binigyan siya ng Panginoon ng mandato to be a deliverer. Siya ang gagamitin ng Lord to deliver the nation of Israel against the Philistine. Pero may ibang pangarap si Samson. May purpose siya. Anong purpose niya? Be a deliverer. Pero ano ang pangarap ni Samson? Gusto niya babae. Di si Samson, naghanap ng maraming babae. Kasi gusto niya pleasure. Pangarap niya maging lover boy. Samson the lover boy. May pagmamalaki naman kasi physically talagang malakas Ang mga babae, impress sa kanya, pero yun ba ang purpose kung bakit siya pinalakas ng Panginoon? Para lumapit ang babae sa kanya? Hindi. Kaya siya pinalakas ng Panginoon para maging tagapagligtas. Hindi para ikulong ang iba sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Medyo corny yun, pero sige, tinawanan nyo naman. Pasok na rin. Amen? Bakit? Nangarap siya ng pleasure, nangarap siya ng admiration, nangarap siya na siya magkocontrol sa kanyang buhay. Binigyan ako ng Lord ng kakaibang lakas, pero gagamitin ko to sa iba. Ano nangyari? Alam natin ang sinabi ng storya, di ba? Judges chapter 13 hanggang 16. Ano sabi ng scripture? Nung ginupit ang buhok ni Samson, verse paid ba yan, sir? Verse paid pa yan. Verse paid pa rin to. Nung ginupit ang buhok ni Samson, ang sabi ng Bible, nawala sa kanya ang kanyang lakas. Pero ang question, nasa buhok ba talaga ang kanyang lakas? Hindi. Kasi kaya siya nawala ng lakas, hindi dahil umiksi ang kanyang buhok, kundi dahil iniwanan siya ng presensya ng ating Panginoon. Bakit? Kakahabol niya ng gusto niya, nawala sa kamay niya yung tunay na kailangan niya. Presence of God. What good is it that you gain the whole world
but forfeited your own soul. What good is it na nakuha mo lahat ng magagandang bagay sa mundo? Nabili mo ang pinakamahal na kama, pero hindi ka pa rin makatulog. Ang dami-dami yung pagkain, wala kang gana. Why? Because food doesn't guarantee appetite. A good bed doesn't guarantee a good sleep. Vacation doesn't guarantee rest. Lalo pag ikaw magbabayad, hindi ka talaga mapapahinga. Kasi maya't maya, pambayad. Sabi mo sa katabi mo, vacation pa more. Amen? Because he chased what he wants, he loses something that is important to him. And that is his calling, his purpose. And that is the presence of God. Ba't pa kasi ang Panginoon, Pastor, nakikialam pa sa mga plano ko sa buhay? Ba't hindi na lang tayo hayaan ng Diyos na mag-succeed using our own terms? Ba't pa kailangan ng Diyos makialam sa mga plano ko sa buhay? First things first, sino nagbigay ng hininga sa'yo? Kasi minsan, nakakalungkot minsan, huwag kayo magalan, hindi kayo taga-ibang location, taga-ibang bansa. Kasi mga nandito ngayon, mga sobrang lapit nyo kay Lord, candidate kayo sa kanang kamay ni Lord. Sobrang bait ang buhay ninyo, na hindi kayo nagkakamali. Na minsan si Lord, ginagawa nating alternative. Yung parang, Lord, ito na schedule ko sa 2026, singit ka na lang kung kailan mo gusto. Hindi sinabi ng Bible, i-add mo si Lord sa schedule mo. Ang sabi ng Bible, seek Him first. Okay? And all these things. You have to understand something, mga kapatid, and I say this with love and humility. Life is more than just work. Ang buhay hindi puro trabaho lang. Hindi puro tulog lang. Ano kapag ang buhay mo puro trabaho pero walang meaning? Mapapagod ka. Kailangan lahat ng ginagawa natin may rason. Lahat ng ginagawa natin may meaning. Kasi pag may meaning ang isang bagay, na-appreciate mo. Pag may meaning ang isang bagay, may malalim na dahilan. At pag may malalim na dahilan, kahit pagod ka, ipahinga mo, babangon ka. Pero pag exhausted ka na, pag empty ka na, yun ang pinakadelikado sa lahat. Pag empty ka na, mahirap na yun eh. Kasi wala ka ng drive, wala ka ng soul, wala ka ng motivation that you forfeited your own soul. And don't think for a moment na kapag may hiningi ka sa Diyos at hindi niya binigay, sasabihin mo kaya hindi binigay ni Lord yun, baka masyadong malaki yung dreams ko. No, God is not intimidated with your big dreams. Walang pangarap ang tao na mas malaki pa sa ating Panginoon. Kahit yung pinakamalaking pangarap mo, maliit yan sa harapan ng Panginoon. Kung maliit lang pala, Pastor, ba't di binibigay ng Diyos? Hindi binibigay ng Diyos yan dahil masyadong malaki para sa Kanya. Hindi binibigay yan kasi masyado siyang maliit kung ikukumpara sa purpose mo. Sabihin mo sa katabi mo, don't settle for less. Anong ginagawa natin? Habol tayo ng habol sa mga pangarap natin. Napansin niyo ba yung pera kapag hinahabol niyo, lalong tumatakbo? Tuwa ka, sabi mo, malapit na yung 13-month pay. Wala pang 13 hours. Ubus at least dumaan, Pastor. Kakahabol mo ng pangarap mo, mag-isa ka na lang. Sino magsusustain sa'yo pag nagsosolo ka kakatupad ng pangarap mo? Akala mo ba madaling tuparin ang pangarap? Hindi madaling tuparin ang pangarap. Kaya nga po siya pangarap eh. Hindi siya madaling tuparin. So kung tutuparin mo siya mag-isa, pag kailangan mo ng tulong, sino tutulong sa'yo? Wala. Mag-isa ka. Sino magsusustain sa'yo ngayon? Mag-isa ka din. Pero pag ang pinurso mo purpose, God is committed to have a responsibility for your future. So, hindi ikaw magsusustain sa sarili mo. Ang Diyos mismo ang magsusustain sa iyo. Amen? I did not do this in previous service and I've done this illustration a lot of times, but I will do it anyway. Okay? Kasi ang mga pastor naman paulit-ulit. If you have a Bible, open to Psalm 23 verse 6. Ang sabi ng scripture doon, blessings and mercy shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever. Blessings and mercy. Sino sa inyo gusto niyo ng blessing? Ulitin ko, sino sa inyo gusto niyo ng blessing? Sino sa inyo gusto niyo ng mercy? So, dahil gusto mo ng blessing, hinabol mo. Gusto mo ng blessing, pinangarap mo. Pero yun ba ang design? Sabi ng Bible, blessings and mercy shall follow you. For example, si Jenny tawagin ko, pinakamaganda babae sa balat ng lupa. Total siya naman ang blessing ko. Yeah! Okay. Ang sabi ng scripture, blessings, kunwari si Jenny ang blessing, ang sabi ng scripture, blessings and mercy shall follow you. So as you pursue God, by design, blessing should, no effort, blessing should by design. Ano ang condition? Pursue God and blessings will follow you all the days of your life. So ibig sabihin, when I pursue the Lord, I don't have to worry, may pambayad na ba kami? I don't have to worry, paano na yung mga anak ko? No, because it's automatically pursuing you. Kaya kapag pagod at hirap, binabaliktad mo yung design. You are pursuing the blessing. Habol ka ng habol.
sa blessing. Tapos, pag mag-isa ka na lang, sabi mo, nasa na si Lord? Iniwan ako ng Lord. Hindi ka iniwan ni Lord. Ikaw ang umiwan sa Kanya. Kaya, pag nasa ganitong sitwasyon ka, kapatid, nagtataka ka, bakit mga desisyon ko, bubo? Alam mo yun? Dinicide ko talaga yun. Di ba? Parang, ba't ganun ang desisyon ko? Paano ka magkakaroon ng wise decision kung yung source ng wisdom nandun? Paano ka magkakaroon ng peace dito kung ang source ng peace nandun? Kaya sabi ng design, balik ka sa design. Ano ba ang design? Pursue it. And blessings and mercy shall follow you. Comprende? Thank you, Be. Amen? Lahat naman kasi talaga, nung nagsimula, may purpose naman talaga yan. Lalo tayo na, halimbawa, sa mga OFW natin, mga nanonood online today, let me know in the comment section kung saan kayong parte ng mundo. Just for us to have a clear picture of as to how many people have been working abroad. Maaaring may kakilala ka nagtatrabaho sa abroad. Especially kung Christian yung nagtatrabaho sa abroad. Bago yan umalis dito sa bansa, nanalangin niya kay Lord. Sabi niya, Lord, aproban niyo lang yung visa ko.